Ito lang matandaan ko talaga. The last, kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Menjaldea, umakyat para sumama. Ako, nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base, sa Air Force, may isang doon, nag-usap sila kinausap niya si Torre at sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin, mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain niya tayo. Kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. Kilala na ako, dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but nandun ako dahil merong kita si PRRD, si President Duterte, sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And brief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga, lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor Mayor. Gusto yan yun Sabi ko sa kanya, malapit ng birthday mo. Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi niya, Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako. Sabi niya. Whatever happens. At any rate, nangyari na yung nangyari. Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kami kasama, si Attorney Menjaldea sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas
would prevail, would be followed with yung procedure, na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration. At yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita. Kasi secret yung kanilang preparation. But ito lang ang matandaan ko kay PRRD. Binanggit ito ni Ka Eric na sa NTF-ELCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang umuwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya ng administration ni BBM. And ayokong humaba na masyado ang aking pananalita. Ito lang matandaan ko talaga. The last, kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Menjoldea, umakyat para sumama. Nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base, sa Air Force, may isang doon, nag-usap sila kinausap niya si Torre at sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin, mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain niya tayo. Kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. Chance to prove himself. At the early stages pa lang yon. Unfortunately,